Yung sa tingin nyo ay achievement nyo as a career woman? As a career woman, ang biggest achievement ko as a career woman, ano bang career? Marami kasi akong career. But you know what? You wouldn't believe this. But I take Zumba, lots of credit for who I am now. Imagine that I left my good paying job in the corporate world. I left it and I did Zumba full-time in the beginning. The first 4 years, full-time ako nagtuturo. And then I realized, at that point, I was also in a period wherein, you know, the perimenopausal stage of women's life, that's one of the most difficult siguro. And during that time that I was so focused on doing Zumba, I actually didn't have that difficulty of experiencing those symptoms or those challenges, health challenges, mental challenges that now my friends I heard that they're experiencing at the moment. And I attribute this really to Zumba a lot. So you wouldn't believe it. Zumba is one career that actually did not give me financial reward. But my health, my mindset, my God, and my social life. And I gained so many friends because of Zumba. So, yun nga, it's not financially rewarding, but there is more than financial rewards that I got from Zumba. So, thank you, Beto. So, thank you, my Zumba besties. Thank you, really, really. And well, cliche as it is, well, health is wealth talaga. Yeah, totoo yan, anak. Imagine kung ako ngayon may mga maintenance, may mga hindi na makadance, yung maraming pains, and paano tayo mag-business? Paano tayo maghanap buhay, di ba? Ayun. Well, after all that, yun nga po, dun sa buong career nyo, sa tingin nyo, sa buong career life nyo, ano po yung naituro sa inyo about strength and resilience? About strength, lahat yan. Lahat ng careers na naginawa ko, lahat sila may tinuro sa akin to be resilient, yung grit, yung never giving up. Lahat yan may tinuro sa akin. Dahil, alam mo, kahit meron kang boss, syempre, you have boss to please. Ngayon, nung nasa sales naman ako, pag wala akong sales, wala akong kita. So, all of it, you find your strength You find also that you have more skills na depende sa situation na kung nasan ka. You realize na, you have this kind of skills that you uncover along the way. Naku, anak, first question pa lang yan mapapaiyak na ako. Alam mo, I really can't explain the joy. I really can't explain the joy when I saw you for the first time. Sabi ko, yun yung palang sinasabi na na yung the joy of seeing your baby for the first time. And marami na nagtanong sa akin ito You're not the first one actually who asked me this. Ang mga tanong nila what was my happiest moment? Yung happiest time ko talaga, when I saw you for the first time, medyo matagal-patagal pa naman yung nag-labor ako parang mga 8 hours yata yung labor ko. But when I saw you for the first time, oh my God, the joy. It's incomparable. Alam mo, Nix, hindi ka pa pinapanganak pero may pangalan ka na. Yung pangalan mo, yung Emmanuel, ko yun Yun yung choice ko. Emmanuel dahil, syempre, alam mo na ako'y naniniwala nga sa Panginoon. Gusto ko yun, Emmanuel, dahil good news. Pero yung ex-nor kasi, syempre, yun ay galing sa iyong uncle na maagang nawala. Tapos gusto nila na magtuloy-tuloy yung kanyang pangalan, yung legacy niya. Kaya Emmanuel ex-nor ka. Ma-honor, yeah. Which is yun nga din ang ginawa ko sa anak ko. Ayun. Kahit hindi ko siya talaga nakilala or know nothing about. Yung Nico, saan galing yung Nico? Ay, yung Nico, anak, akin din yan. Idea ko yan. Alam mo kung bakit? Ang Nico kasi parang pangalan ng, parang pinapanood ako noon na
na movie or teleserye na yung Nico ay prinsipe. Kaya, syempre, Prince Nico, yun nga, mga nakalagay nga dun sa mga baby things, baby stuff mo Prince Nico. Kasi Nico is a prince and you're my prince. Kaya, pinangalan ko sa'yo Nico. Layo, no? Emmanuel. Pero basta gusto ko Nico, kaya. Parang yung iba ko din mga pinsan, may mga nicknames din sila. Na malayo sa Malayo real sa name. pangalan niya. Okay. Tapos po, yun, kaugnay nga din ng ng pagiging maliit ko pa. Meron po ba kayong favorite memory natin together nung ako'y maliit pa? Nung munang baby ka, syempre, alam mo, lagi kitang karga. I mean, yung karga, pag may pinupuntahan ako, dahil syempre 19 years old, 20 years old ako nung pinanganak kita. Tapos pag may mga kaibigan ako, fourth year college nga ako, 'di ba? So, pag meron akong mga kaibigan na nakikita ka, parang alam mo, bit-bit kita, yung karga kita, na parang ang karga ko'y trophy. Yun yung feeling ko. Ayun, pinapakilala ko, baby ko. O, baby ko, ayan. Ayan yung baby ka. Pero ang hindi ko makakalimutan, di syempre, nung nasa Saudi Arabia tayo, na gustong-gusto mo talagang, lagi ka nanonood ng Top Gun. 'Di ba? Nung Top Gun at saka yung Iron Eagle. Tapos kanta ka ng kanta ng Never Say Die, Iron Eagle. Yan yung kanta mo. Pagkatapos pinakilala ka namin sa isang bata din na sa isang party. Tapos nung sabi ko, anak, shake hands. Shake hands. Tapos sabi mo, congratulations on Top Gun. Hindi ko makakalimutan, anak yun. Congratulations for Top Gun, on Top Gun. Talaga, tawang-tawa ako. Hindi ko makakalimutan yun. Tradition simple. Sorry. Simple ang tradition. Nung Valentine's Day, mga bata pa kayo, Valentine's Day ha. Lagi ko kayong binibigyan ng donut na heart shape. Tradition yan. Simple ang tradition pero importante yan sa akin. At saka yung tradition din na nagbibigay kayo ng regalo. Kayo ang nagbibigay ng regalo sa mga kapatid kapag Pasko. Yun yung tradition na gusto kong ituloy nyo. What is one thing or anything, can you say something about me na masasabi nyo na I did a good job as a mom? Siyempre, anak, nung nag-graduate ka, malayo ako nun eh. 'Di ba? Umalis kami ay fourth year college ka, hindi ka pa nakaka-graduate. Pero kahit wala kami, hindi ka nagbigay ng sakit ng ulo. Never ka nagbigay ng sakit ng ulo. Walang, anong tawag doon? Walang tawag na sa school. Hindi napaaway. Proud ako sa, anak, sa naging upbringing sa'yo. Dahil hindi lang naman ako nagpalaki sa'yo eh. Pero lumaki ka mabuting tao. And that's what I'm very proud of. Na ikaw pati ay, yun nga, nakatapos ka. Hindi ka nagbigay ng sakit ng ulo sa kahit kanino. At magalang ka. Mabuti kang tao, anak. And I'm proud of you. At ngayon, proud na proud ako sa'yo na napakabuti mo, ama. Na sabi ko, nakakatuwa naman si Nix. Nakakatuwa siya. Talagang pagdating, mabuting ama, mabuting asawa, mabuting tao ka, and I'm proud na ang aking anak ay lumaki na ganito. Bukod sa everyday naman siguro, pero yung very specific na gusto kong maalala mo lagi na matatawa ka, anak, dito sa sasabihin ko eh. Pero gusto kong malaman mo na each time na lumapit ka sa akin, hindi naman ako nag-say no. Talagang may mura munang kaunti. May konti muna yung laging sermon. Pero I can never say no. At gusto ko maalala nyo yun. Lagi. Na lahat, ibibigay ko. Mahirap. Kahit basta't gagawa ng paraan, never akong nag-say no sa inyo. Hindi ako magsa-say no kahit sino sa inyo.
May talagang may kwento yan ha, yung kay Kim and Jamie na pangalan. Siyempre, nung alam ko na twins sila, at hindi ko inalam yung gender. Kasi twins na nga, so parang gusto kong, I want to keep a little bit of surprise naman pagdating sa gender. So, ang gusto ko, first of all, siyempre, gender neutral. Kasi di ko alam kung babae, lalaki. Tapos during that time, meron akong binabasa na bloodline pocketbook. Hindi siguro nung during the time na ako'y buntis. Pero basta at meron akong binasa na bloodline, ang pangalan niya, Jamie, yung main character, very strong ang personality nito. Lalaki to ha, Jamie, pero very strong ang personality niya. Nasabi ko, mababae o malalaki, ang isa sa magiging kambal, dapat Jamie ang pangalan. Pagkatapos si Kim, during that time na ako'y nasa high school, merong isang estudyante ng pangalan niya ay Kim, na alam mo, napaka-strong niya din. Yung parang siya ay very prominent figure sa school namin. Kaya Kim, naalala ko siya sabi ko, ganito yung isa kong anak. Isa si Jamie at si Kim, kasi pareho silang strong. So yun. Tapos siyempre si Dominic, parang given. Kasi sa iyong daddy, babae, Dominic, at saka yung si Senator Nikki Cosseteng. I really admire that woman. Napakagaling niya. Yung prinsipyo niya, napaka-strong niya. At ang kanyang plataforma parating para sa mga babae. Yon si Senator Nikki Cosseteng. Ang tunay niyang pangalan, Dominic. So, kaya si Nikki ay Dominic. Nikki. When you were a young girl, ano ba yung na-imagine nyo na magiging life nyo before?